Magandang araw at magandang gabi sa ibang bansa, mga ka-YouTuber at mga friends ko sa Facebook. Narito na naman po tayo upang magbahagi ng kaalaman. At liliwanagin ko po sa inyo, hindi po ako ministro at hindi rin po ako pastor o pari. Nandito lang po tayo para mag-aral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang mag-share ng mga kaalaman na ukol sa kaligtasan. Napakahalaga po kasi ng kaligtasan sa panahon po natin ngayon. Mahalaga po na tayo po ay nagsusuri ng mga kaalaman. Ang mga material na bagay ay nariyan lang po. At bagamat kailangan natin ginagamit, ngunit may mas mahalaga yung ating kaligtasan. Kaya para po tayo hindi mapahamak pagdating ng araw ng paghukom o ng araw ng pagparito ng Panginoon sa Kristo. Alamin natin ang kaligtasan. Unahin natin maging pang-araw-araw natin itong pangangailangan, itong kaligtasan na ito. Kaya mga nagsasubscribe sa akin at hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, ay ibababa ko po sa link na ito para po malaman ninyo po at makasubaybay pa kayo sa akin sa mga vlog ko at mga aking pang ipopost upang makabagbahagi ng kaalaman. Ulit ko, hindi ko po sinasabing mali kayo, hindi ko rin sinasabing tama kayo, kundi narito tayo para maragdagan ng kaalaman at ng mga idea na ukol sa kaligtasan. Tayo po mga Kristiyano o iba't ibang mga reliyon ay nangangailangan ng kaligtasan. Ito'y malimit nating naririnig. Mabuti, basahin natin para mas maliwanagan tayo. Dito sa Juan 3:16 ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyong maigi. Babasahin itong gamit ko po kasi ngayon ay Magandang Balita Biblia. Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Ang Panginoong Kristo. At ang sino mang pong sumampalataya sa kanya ay maligtas. Ang sabi po ng Biblia ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag naman po na narinig po natin ito lagi, madalas. Binigay niya yung anak niya para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano kailangan? Sumampalataya. Pero hindi po sapat na sumampalataya lamang. Hindi po sapat na tanggapin lamang at magpahayag ng Panginoon. Kaya tanungin natin yung binigay ng Diyos para maligtas tayo. Kung ano ang kailangan. Ano ang requirements na dapat natin gawin. Ito po, tandaan niyo po ito. Mahalaga po ito. Dito po, basahin natin sa Mateo 7:21 hanggang 23. Ay ganito po ang sinasabi. Basahin po natin. Ito po. Nabasa po natin, ha. Narinig niyo po. Hindi po kuro-kuro, hindi palapalagay, at hindi rin po sariling opinion. Pakinggan po ninyo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami na nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Narinig niyo po ang pahayag ng Biblia. Ang pahayag ng Panginoong Kristo. Ang sabi niya, hindi bawat nagsasabi sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Ano po ang requirements ng Panginoong Kristo para makapasok sa karya ng langit?
Ang sabi niya, gawin yung kalooban ng Ama na nasa langit. Ang unang requirements na sinasabi ng anak ng Diyos, yun ang Panginoong Kristo, yun ang ibinigay ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung sumasampalataya. Ang sabi po ay gawin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya mag-iiwan tayo ng tanong. Mamaya sasagutin natin ito. Ihahangin natin tanong ito. Ano po ba yung kalooban ng Diyos para makapasok sa lakaran ng langit at magbuhay na walang hanggan? Yan po ang iiwan natin na tanong. May sinasabi po ang Panginoong Kristo na sinasabi niya ay gawin ang kalooban ng Diyos. Ngunit marami pong sumasampalataya sa Panginoong Hesus ngayon. Nagpapalayas pa ng demonyo, gumagawa ng mga himala, tumatawag ng Panginoon, sumasampalataya din sa pangalan ng Panginoong Kristo. May ginagawa din na milagro, may ginagawa din ng mga himala, nagpapagaling ng mga sakit. Subalit ito po, mga kaibigan, hindi po ito tinanggap ng Panginoong Kristo. Bakit? Hindi kasi kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ito ang pinagagawa ng Diyos. Kaya mahalaga po na ating kong malaman sa panahong ito yung ukol sa kaligtasan. Kaya tanong, mabuti po ba na magpalaya sa mga demonyo? Mabuti po. Mabuti po ba na magpahayag ng pangalan ng Panginoon Kristo? Mabuti rin po. Mabuti po ba na magpagaling ng mga may sakit? Mabuti rin po. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, nagkagawa sila ng mga paglilingkod, sumasampalataya rin sila. Mabuti rin po. Tama po yun. Subalit hindi po sapat yun. Ano po ang kailangan? Dapat gawin ang kalooban ng Diyos. Iniwan natin na tanong yan kanina, kaya meron pong pahayag ng Panginoong Kristo na kasang-ayon sa pahayag ng Diyos. Kaya nagkakaisa sila. Kaya alamin po natin sa Biblia, ano po yung pinagagawa ng anak o na ibinigay ng Diyos para tayo maligtas. Yung mga tunay na sumasampalataya, ito dapat nyong gawin, mga kaibigan at mga kababayan. Yung dapat ninyong gawin ay ito. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Biblia ay ganito ang sinasabi. Pakinggan ninyo sa Juan 10:9 ay ganito ang pahayag sa atin. Pakinggan ninyo mga mahal na kapatid at kaibigan. Sa Juan 10:9 ay ganito ang ating mamabasa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Narinig nyo mga kaibigan ang sinasabi po ng Biblia. Sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia ay pumasok sa Kanya upang maligtas. Kaya pagka pumasok tayo sa Panginoong Kristo ay maliligtas tayo. Kaya maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia na kailangan pumasok tayo para tayo maligtas. Literal po ba na pagpasok sa Panginoong Kristo? Hindi. Kung tayo papasok lahat sa katawan niya, ay hindi po. Yun ang sinasabi. Yan po'y pagtutulad lamang para malaman po natin ano po ang sinasabi po ng Biblia para tayo makapasok sa Panginoong Kristo. Yung pagtutulad na yun para malaman natin. Pakinggan ninyo po sa Roma 12:4-5 ay ganito po ang sinasabi. Pakinggan ninyong maigi mga kaibigan at mga nagsasubscribe at mga kapwa ko vlogger ay mga ng idea. Ganito po ang sinasabi. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, ay magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Narinig niyo po ang sinasabi po ng Biblia.
para tayo makapasok sa Panginoong Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ay tayo po ay magtipon-tipon sa isang katawan ng Panginoong Kristo. Tinulad po sa katawan ng Panginoong Kristo. Ano po ang sinasabi? Ang sabi po, bagamat marami, ay iisang katawan tayo. Maraming sangkap, may kamay, may daliri, may katawan, may ulo. Ang sabi po ay kailangan po na tayo po ay pumasok o nasangkap ng katawan ni Kristo. Alin po ba yung katawan ni Kristo? Sa Kolosas 1:18 ay ganito po ang ating mamamas. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na tinutukoy ay ang iglesia. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, ako ang pintuan, sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Pinagagawa po ito ng Panginoong Kristo. Kaya ang sabi, pumasok kayo sa katawan niyo. Alin yung katawan? Iglesia. Napakarami po kasing katawan, marami po kasing iglesia ngayon nakatatag sa mundo. Nagkakakilala sila, iba't iba po. Ano po ba yung pangalan ng iglesia na pinangunguluhan ni Kristo? Sa Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sa makatwid, iglesia po ni Kristo ang dapat po nating pasukan. Yun yung katawan ni Kristo. Yun ang kanyang sinasabi para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakarami po. May iglesia sa Boston, iglesia dito sa Boston, Church of Christ Pentecostes, Church of Christ the Latter Day Saint. Iba-iba po ang mga sinasabi nila, kay Kristo rin po daw sila. Paano po ba natin makikilala yung tunay na iglesia ni Kristo? May panatag ng hula. Mababasa natin yan sa 1 Pedro 1:19. Pakinggan po natin. Mababasa po natin. Kalawang Pedro 1:19 hanggang 20. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmumula sa kalooban ng mga tao. Ito'y galing sa Diyos, ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Narinig niyo po ang pahayag ng Biblia. May panatag na salita ng propesiya o hula, sure word prophecy. Meron pong sure word prophecy. Kaya dyan po malalaman. Kaya sagutin na natin ang sinasabi natin kanina. May iniwan tayong tanong, may hinangin tayong tanong kanina. Ano po ba yung hinangin nating tanong kanina? Yung kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos na dapat magkaugnay tayo doon? Ang sabi dito sa Efeso 1:9 ay matipon ang lahat ng tao kay Kristo. Iyon pala ang kalooban ng Diyos, matipon lahat ng tao sa ating Panginoong Kristo. Kaya dapat po natin itong unawain. Yung kalooban ng Diyos, matipon lahat ng tao kay Kristo. Paano po yun? Yung papasok tayo kay Kristo sa katawan niya. Yun ang kalooban pala ng Diyos. Kaya pala hindi tinanggap yung mga paglilingkod, hindi tinanggap yung mga pagpupuri nila sa Diyos, sapagkat hindi sila naging sangkap ng iglesia ni Kristo, na may hula yung paglitaw, may hula yung pagtatag ng iglesia, pati petsa ng paglitaw. Kaya tatawagin ito na sa pangalan ng Panginoong Kristo. Bakit? Wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao sa Gawa 4:11 hanggang 12. Basahin niyo po yan.
Kaya yung pangalan ng Panginoon Kristo, mahalaga yan sa iglesia. Kaya ito po ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit anong paglilingkod natin, kahit anong po ang pagpupuri natin, kahit anong pagsampalataya natin, ay hindi tatanggapin ng Panginoon si Kristo. Bakit? Wala ka doon sa katawan ni Kristo. Wala ka sa iglesia ni Kristo. Kahit napakabuti po ng ating mga ginagawa, kahit napakabuti po ng mga ating mga adhikain, subalit kapag wala ka po doon sa kalooban ng Diyos at sa sinasabi ng Panginoong Kristo, hindi ka po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po, nasagot na natin ang tanong natin kanina, magkaugnay, pumasok kay Kristo, sa katawan niya, sa iglesia. Ang sabi naman ng Diyos, matipon kayo kay Kristo, pumasok kayo kay Kristo. Yan po ang kalooban. Yan po, sana po nakapagbigay po ako ng kaunting kaalaman sa inyo. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo sa inyong paghahanap buhay, ano man ang ginagawa ninyo at saan man kayo. Salamat po.